people of Aurora, magandang umaga po sa inyong lahat. Or baka good noon na yata. Sana naman na happy kayo. Kaya ako, sa totoo lang po, iba na talaga ang Aurora. Yung nakaraang bisita ko, yung sinasabi ko kanina, almost 10 years ago, isang dekada na yata, 2016. Kasama ko pa dati ang ating senador, Bongbong Marcos. Nangangampanya pa kami noon. At siya pa bilang isang vice-presidente, ako naman bilang isang senador. Medyo noon nabigo kami, hindi napalad, pero at least pagbalik natin, last year nandito na si BBM bilang presidente at ako naman House Speaker. Ganon talaga ang pag-ikot ng ating mundo. Pero at least sa ating mga senatorial candidates, mataas ang kumpiyansa ko na ang mga tao ng Aurora, ihahalal natin ang mga kandidato natin, Senator Bong Revilla for re-election and Senadora Camille for the first time. Kanina pa kami nag-uusap ni Romel at sinasabi niya, ang Aurora, ang basehan ng ekonomiya ay ang agrikultura at turismo. At sa totoo lang po, kilalang-kilala talaga yung Aurora dahil dyan. Aurora has given so much. Nagbigay talaga lahat ng mga natural resources sa Pilipinas. At ngayon, nagiging isang tourism capital lalo na dito sa mga sports, kagaya po ng surfing at skateboarding. At hindi lang talaga natural resources talaga hindi yung kagandahan yung sinasabi ko ng ating mga pinipini, pero talaga sobrang ganda ang panlalawigan ng Aurora. Kaya nagagalak po ako na nandito ako para titingnan natin kung ano pa mga oportunidad dito para i-develop natin lalo ang Aurora. Today, we honor not just 46 years of Aurora's provincehood, but also the 137th birth anniversary of Doña Aurora Aragon Quezon, a woman who did not seek the spotlight, as Gabi was saying, but whose light continues to shine in the hearts of her people. She led with compassion, served with dignity, and gave her life for others. That is the spirit of Aurora. That is the spirit we celebrate today. Yun po talaga ang sinasabi ng yan talaga ang espiritu ng ating probinsya din ng Aurora. Serbisyong bukas palad, puso at tiwala, alay sa kapwa. Being an Auroran is not just being about born here in the province. It is about carrying values. Sipag, tsaga, malasakit. Bayanihan is about working hard, trusting one another, and lifting each other up. Aurora has given so much to the country. Its natural resources, its cultures, its heroes, and today I say to you, Aurora deserves more from the Philippines. Bilang Speaker ng House of Representatives, I stand before you not to make promises, but a commitment. Walang maiiwan. Aurora will not be left behind. Lahat ng pinag-usapan natin kanina, tutuparin po natin. Kaya napaka-importanting Aurora sa ating bayan. Sama-sama tayo, gagawa tayo ng mas magandang kalsada, mga tulay, kagaya ng Baler, Lingalan Road, para sa lahat ng mga magsasaka, para makakadala niya ng mga harvest nila sa mga merkado, sa lahat mga turista na dadalaw dito, at sa lahat ng mamayan. Gagawin din tayo ng mas maraming eskwelahan at mga scholarships para sa kabataan, para makakaabot talaga ng true potential ng Aurora. Gagawin din natin ang mas malakas na healthcare services na sinabi natin yung Aurora Memorial Hospital. Kaya dapat talaga, yan talaga ang prioridad natin bukod sa pagkain, medisina ang kailangan ng ating lalawigan.
Tutulungan din natin ang agrikultura at ang mga isda dito bilang lifeblood yan ng Aurora. Progress is not just about big cities. It must reach every town, kada barangay, kada bahay. Walang probinsyang mahuli sa pag-uunlad. Kaya yun po ang commitment natin sa Aurora. Sasamahan ko ang ating mahal na Presidente, His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. Dito sa sinasabi niya, sama-sama tayo babangon muli. Kaya hindi talaga pwede maiwan ang Aurora. Kaya yung kalsada natin, ngayon mga 5 oras galing Maynila. Pero anong sinabi mo? Baka 4 na oras. So, yung bypass sa Silex, maging 4 na oras yan. Bago bumaba si President Ferdinand R. Marcos Jr., matatapos din yan, bukod pa sa airport. Mga kongresista, nag-promise na ako. Kaya sama-sama din tayo dito. Itutulak natin, Emeng, Pogi, Mike, Hindi lang pwede, palingon-lingon lang dyan sa mga beauty queen. Kailangan tayo magtrabaho, Kanina pa kayo, Hindi kayo nanonood sa akin, O, sige, So today, we will renew this promise. Magtatrabaho tayo, I will work with you, not only the congressmen, the congresswomen. I will work with the governor, with the vice governor. Kayo, mga sangguniang panlaliwigan na members, lahat ng mga mayors, lahat po kayo. Yun po ang commitment natin talaga sa House of Representatives, the House of the People. Kaya pumunta kami rito. Sa totoo lang, si Kong Camille, si D.S. Camille, muntik hindi nakapasok kasi sinabi lang ni Kong Romel, masama talaga, maulap at malakas yung ulan dito. Yung isang, miski sila, sila, Kong Emeng, Kong Mike, bumaba sila sa Castañeda yata, hindi nakapasok, pero pinilit natin kasi hindi talaga natin, hindi makakarating dito. Importante talaga. Yan po talaga ang sinasabi ang ating commitment. So, medyo humaba na natin yung speech, naubusan ng battery, na low bat na. Pero, so today, ibabago natin itong, yung promise natin na sasama tayo dito. Gagawin natin itong panaginip natin isang realidad. We shall make sure that Aurora will continue to rise, na mas maging matatag, mas maunlad, at mas handa sa kinabukasan. Sa araw ng Aurora, mabuhay kayo lahat. Mabuhay ang lalawigan ng Aurora. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Salamat po sa karangalan ng imbitasyon dito sa araw ng Aurora. Honorable Ferdinand Martin G. Romualdez, Speaker of the House of Representatives, our guest of honor and speaker. May we invite our House Speaker Romualdez to the center stage, sir. In appreciation of your valuable contribution as our guest of honor and speaker, the province of Aurora would like to present you tokens and a plaque of appreciation. Lalawigan ng Aurora, Serbisyong Bukas Palad, Plaque of Appreciation is awarded to Honorable Ferdinand Martin G. Romualdez for his distinguished presence and invaluable participation during the celebration of the 46th founding anniversary of the province of Aurora and the 137th birth anniversary of the late Doña Aurora Aragon Quezon, given this 19th day of February 2025 at Provincial Capital Grounds, Baler, Aurora. Signed by Reynante A. Tolentino Jr., the chairperson of ADC 2025, and signed by Honorable Reynante A. Tolentino, the governor of the province. Likewise, an oil canvas painting is presented to House Speaker Romualdez. This 21 by 30 oil and canvas painting is made by Filipino world-class artist Candido Baturing Menartes. Another token of appreciation for House Speaker Romualdez is a beautifully handcrafted Santo, a symbol of strength, resilience, and spirit of the Filipino people, soaring high despite challenges much like the province of Aurora.
Thank you so much, sir. Once again, a big round of applause to House Speaker Martin Romualdez, our guest of honor and speaker. And we request our honored guests to please proceed in front for our photo opportunity with our House Speaker. For our first photo, we'll have a photo opportunity with our guest of honor and speaker, together with our guests and dignitaries. And right after this photo, they will go down po to have a photo opportunity with everyone in this program. Salamat po. For our next photo session, we'll have a group picture for everyone po. We're inviting everyone for a photo opportunity with our guest of honor speaker, House Speaker Romualdez. Picture. 3, 2, 1. Thank you very much. Maraming salamat po sa ating mga panauhin. We'd like to take this opportunity to express our heartfelt gratitude to everyone who took part in making this Presidayo Festival 2025 a success. Thank you to the overall ADC committee headed by Governor Reynan